Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang congresswoman po ng Iloilo ng 1st District na si Janet Garim, mga kababayan. Dahil nga po, dinidepensahan po nila ang flood control. Lalong-lalo po ito pong papasok na naman na 2027 national budget na nilalaanan po ng daan-daang bilyon ang flood control. At meron pong pahayag dito si Janet Garim kung gaano raw po kaimportante ang flood control. At syempre, susuriin din po natin ang proyekto niya o mga proyekto nila sa kanyang distrito na tinatawag niyang flood control. Kailangan kasi yan ayon sa kanya. Kaya titingnan din po natin ang programa at proyekto ng flood control sa kanyang distrito. Unahin po muna natin pakinggan siya, mga kabayan, at dinidepensahan niya at syempre pabor siya sa flood control. Kahit hindi pa tapos ang malalim na investigasyon sa korupsyon sa flood control. Wala pang nananagot, pero flood control na naman. Ito po mga kababayan, mag-umpisa na po tayo. Yun, na-demonize kasi yung flood control projects. No? Like ako in my district, napaka-importante nun. Kasi ang flood control projects sa distrito ko ay actually shoreline protection projects. So sa nakikita ngayon, tumataas umaapaw yung tubig dagat at yung tubig ilog papunta sa lupa. Ang nakikita rin natin yung lupa sa ilalim ng mga dagat o tubig, may kita ba tumataas. In other words, these are actually important projects to protect communities. However, meron nga mga bad eggs kaya na-demonize ito with the proper alignment, no? Andun yung tinatawag na red areas, talagang kailangan. And with the proper watchdogs, kailangan talaga siyang mabalik kasi yung ibang mga poblasyon, tingnan na lang natin, example dyan sa Pampanga, Bulacan, may mga lugar talagang bahain. At aware na yung tao na buksan ang isip ng lahat, kailangan ito bantayan, but it does not mean to say na ihihinto natin. Kasi mas malaking dagok ito, madodouble whammy. No? Nagkaroon na nga ng problema sa flood control before. Kung ihinto mo ng tuluyan yung programang yan, paano naman yung good projects? Paano naman yung mga communities that we need to protect? Yan po mga kababayan. Kaalam ko, ang ginawa ng DBM. Yan po. Kaya paano naman yung mga good project, mga kababayan, na flood control, mga kababayan. Kaya silipin po natin yung sinasabi niya po sa kanyang distrito na talagang pinaglalaanan po at nakakatulong sa mga distrito. Katulad po ni Janet Garim sa 1st District ng Iloilo. Ito po ang proyekto po na flood control o flood mitigation structure. Katatapos lang po ng Mayo, gumuho na po ang proyekto po. Ito po mga kababayan sa distrito ni Janet Garim. Dismayado at nangangamba ngayon ang ilang residente sa isang barangay sa Tigbawan, Iloilo. Dahil kasi sa patuloy na pag-ulan, gumuho ang flood mitigation structure doon na nitong Mayo lamang natapos. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. Gumuho ang bahay ni Ramiero sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo noong Lunes dahil sa patuloy na pag-ulan. Matapos ang ilang oras, gumuho ang katabi nitong flood mitigation structure. Ayon sa Municipal Engineering Office, nitong Mayo lang natapos ang proyekto na nasa 139.7 million pesos ang halaga. Wala pang 3 buwan, napansin ng mga residente na may mga bitak na ito bago ito gumuho. Kaya matindi ang pangamba ng mga residente. Dismiyado gid bisan sino magtanaw kung mga sitwasyon. Amo na niya tabo, ang happy dali lang. Pag Mayo hasta subo sang nagliga. Kulba, hadlock, ngam nali magdalam ang baha, anong matabo sa amon din, malulos kami liwat. O, di ba? Ay sang una nalulosong kami. Ay
Amo gani ang balko sa ila silingkuti dapat kung ko naghimo kamo sang amo karag isip man ninyo kung anong depensa sa babaw. Dito, may tubig isa. Amo to nga Dito, na-stop. nag-stop. Amo to nga nagkala Isang naka-factor. usmod to ang mga Isang naka-factor. Kaya why na sungawan mo? Why na access? Sa pagsusuri ng Municipal Engineering Office, ay ang DPWH Iloilo 1st District Engineering Office, soil erosion ang dahilan ng pagguho ng bahay at ng flood mitigation structure. Sana raw ay bago sinimula ng proyekto, pinag-aralan muna ng contractor at ng DPWH ang kondisyon ng lupa. Kita ni ko ni nakita ni designer basi ko may mga factors man sila nga i-add ni sa design nila. Sinisikap ng news team na makuhanan ng panig ang DPWH Iloilo 1st District Engineering Office pero wala pa silang Yan po mga kababayan, 1st District Iloilo. Mga kababayan, sino po ang congresswoman? Si Janet Garin, na muli pong pinagtatanggol ang flood control at maibalik ang pondo ng flood control dahil kailangan po yan. Hinalimbawa pa po ni Janet Garim ang Paang Bulacan. Ang Bulacan daw po, mga kabayan, ay immune sa baha. Kaya kailangan ng sinasabing mga flood control o flood mitigation. Mga kababayan. At parang sinasabi niya pa na yung flood control kung nagka-problema raw noon, hindi ba ngayon ang malaking problema ng flood control? Grabe po ang korupsyon sa flood control. Hindi po ba? Trilyon. Ayon na rin mismo kay Saldico. At sa marami pa pong nakatuklas ng grabing korupsyon. Hindi lang po kay Saldico pumutok dahil si Saldico ay nagtatago na. Dahil sa dami po ng nakakuha po ng isang damukal na maleta at insertion at allocables. At pati po ang dating speaker. Hindi po ba na sinasabing sangkot at isa sa malaking ulo hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Hindi po ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo kay Garin. Ipinagtatanggol niya po yung napakalaking budget na naman po ng 2027. Sa 2027 next year, nagugugulan na naman po nila ng mahigit 100 bilyon ang mga flood control. At isa po sa makikinabang na probinsya ang distrito ni Janet Garim. Pero ang kanyang mga proyekto o proyekto ng kanyang distrito sa mga flood control o tinatawag na flood mitigation structure, Mayo natapos. Pero nitong mga nakarang araw lang nag-uulan. Mga kababayan, nag-uulan. Sipak na, guho na. At ginastusan daw po ito ng 139.7 million. 139,700,000 million. Gumuho na. At yung sinasabing Tigbawan o tama sa Tigbawan, Iloilo. Ito po ang nasasakop ng 1st District. Ano po ang mga nasasakop ng 1st District ng Iloilo ni Janet Garim? Ito po ang mga bayan ng Gimbal, Agbaras, Miagao, Oton, San Joaquin, ito pong Tigbawan, at Tubungan, mga kababayan. Ilang bayan po ang kanyang nasasakop na distrito. Ang distrito po ay nasasakop ang mga bayan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na bayan ang hawak ni Janet Garim sa kanyang distrito. 1st District ay meron pong 7 bayan. Yan po ang Gimbal, Igbaras, Miagao, Oton, San Joaquin, Tigbawan at Tubungan. 4 na bayan ang hawak na distrito ni Janet Garim. At ang nalintikan na flood control o flood mitigation structures
ay ang Tigbawan. Paano pa po yung 6 na bayan? Tsak po na meron din po mga flood control project dyan. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman po tayo sa kanila, no? Grabe. Grabe po ang kanilang mga sinasabing quality. Iba po ang quality sa panahon ngayon. Iba ang standard. Quality standard, iba na. Mga kababayan, katatapos pa lang, gumuguho na. Ganyan po. Gaano kaya katibay? Kaya nga sinasabi nga po ng mga kababayan po nila, yung kababayan po ni Congressman Janet, hindi man lang yata pinag-aralan, lalo-lalo po yung lupa, kung ano kondisyon ng lupa. Doon po sa tinayuan ng flood control, hindi man lang nila pinag-aralan. Kaya, nung ito'y buksan na at mag-operate, hindi pa nagtatagal, gumuguho na. At ang isa pa, baka po ang semento matabang. At ang pangalawa, baka ang bakal na ginamit, baka malaki pa yung hintuturo natin. Itong hinliliit. You know? Baka pagka minalas-malas, baka po ang nilagay na dyan, baka lawanit na lang. Hindi kaya? Ay nako, patawarin. At dyan tayo magtataka mga kababayan. Dyan po sa Iloilo, hindi man lang po binanggit ng GMA7 ng media kung kanino pong distrito ang nasasakop nito pong Tagbawan. Itong Tigbawan. Hindi man lang sinabi kung kaninong distrito. Itong sa Iloilo, itong pong bayan ng Tigbawan. Hindi man lang sinabi kung sino congresswoman doon. At hindi man lang pinangalanan yung mayor. Pero, kung nangyari po yan sa Davao City, mga kababayan, aba, lahat po ng mainstream media ay putok na putok po yan. Baka po lahat pinangalanan. Pati mayor, pati congressman, papangalanan po yan kung sa Davao nangyari yan. At baka pati ang dating Pangulo, kasama rin, at ang Vice President na si BP Sara. Kasama po yan sa pinaka-big news nila. Di po ba? At hindi nyo po ba napansin? Ilang beses na pong lumindol at naapektuhan ng Davao. Hindi po ba? Ilang beses na rin po nilang sinisiyasat ang flood control ng Davao. Hindi po ba? Ilang beses na po at hinahanapan po nila ng korupsyon ang flood control ng Davao at hinahanapan nila ng sira. Pero hanggang ngayon, ilang beses na po silang nililindol at napakalalakas ng lindol sa Davao, sa Mindanao. Hindi po ba? Hindi bababa ng 7 hanggang 7.5. Pero hanggang ngayon, yung proyekto po sa Davao ay nananatili pong flood control. Meron lang pong mga crack o damage pero hindi gumuguho. Dito po nakakahiya. At yun matagal na. Yung sa Davao, matagal na po. Hindi po ba yung structure doon matagal na? Pero dito po sa Iloilo, katatapos lang. Natapos nung Mayo. Agosto pa lang tayo ngayon. 3 buwan pa lang. 3 buwan pa lang mula nung matapos, gumuho na. Ibig sabihin, yung 139.7 million, tinangay na lang ng Agos. At yan po ngayon aayusin na naman. Aayusin na naman po yan. Dahil nga po nagkabitak-bitak. Aayusin, di panibago na naman pondo yan. Popondohan na naman ngayon ng gobyerno yan. Ng taxpayer, may kikita na naman. At ang tanong, hindi kaya ito iimbestigahan ng ombudsman? Hindi kaya kasama ito sa iimbestigahan ng ombudsman? Lalo-lalo yung congresswoman, mga kababayan, nagigil sa flood control. Dahil kailangan daw po, lalo-lalo ng distrito niya, na maprotektahan ng kababayan niya. Pero yung mga programa at proyekto kasama po ang DPWH. Kaya nga po yung sinasabi po ng mag-asawang Diskaya,
yung mga kumikita sa flood control dahil hindi papayag ang mga politiko na hindi magkaroon ng hindi bababa daw sa 20%. 20% hindi bababa, politiko. Lalo-lalo na kung congressman ka pa pala dahil ikaw yung lumalakad ng proyekto sa national para magka-budget ang proyekto sa probinsya, sa distrito, katulad ng 7 bayan sa 1st District na Iloilo. Gaano kalaki ang komisyon? Hindi po ba? Kung kukuha ka ng komisyon, di umano, sa 139.7 million, dyan, sa nasira na yan, kung sa 20% pala, napaka bilis pala, easy money, 27 million mahigit, komisyon pa lang, kung 20%. Kay congressman, di umano. Easy money, 27 million plus. Ganon po ba? Paano pa yung kay DPWH? Paano pa yung kay governor? Paano pa yung kay mayor? Paano pa yung kay engineer? Kaya ang lalabas doon sa 139.7 million, mga kababayan, at syempre kailangan pang kumita ni kontraktor, yung 139.7 million, baka 50 million na lang yan, yung proyekto na yan. Hindi kaya? Anong tibay ang aasahan mo dyan? Kung napakaraming magnanakaw, gada flood control, maraming kumikita, hanggang kay kontraktor. Anong tibay ang hahanapin natin sa mga magnanakaw na politiko? Pati mga kontraktor, DPWH, magmula doon sa taas hanggang baba, kumikita, nangungumisyon, pati mga contractors, at marami pang mga contractors, mga congressman na contractors para walang tapon. Sila rin po, ang pamilya rin nila ang kontraktor. Marami po yan sa ating bansa. Congressman na yung pamilya, pero yung pamilya pa rin ang nangungontrata. Di po ba? Pamilya rin nila. Contractors. Unbelievable. Kaya walang tapon. Kaya ang kalidad ng proyekto, katulad po nito, 3 buwan pa lang, gumuguho na. At yan naman po'y pasisinungalingan po ng congresswoman yan, mga kababayan. Check naman po yan. Sa panahon po kasi ngayon, mga kababayan, bawal pong ma-involve ang mga kaalyado, di umano. At bawal tutukan, lalong-lalo po sa malalaking mainstream media, na araw-arawin mo imbestigahan yan. Bawal. Hindi pwede. Pero doon sa kalaban sa politika, lalong-lalo sa mga Duterte, kailangan araw-arawin hanggang impeachment. Kaya nga gustong-gusto po natin maging presidente, si BP Sara. Para po yung 300 plus na congressman ay mabuksan po ang mga libro nila at nang ma-audit at makita po ng taong bayan kung saan nila dinadala ang napakalalaking pera na dinadala nila sa distrito nila para sa sinasabing proyekto. Tama ba ang paggastos? Nasa kalidad ba ang proyekto? Hindi ba nananakaw? Hindi ba nagiging ghost project? At kailangan ito ay may mga resibo. Hindi po ba? Kailangan mabuksan po, lalo-lalo po sa mga congressman, mga senador, dahil dinadala nila ang pera sa mga probinsya o distrito nila. Hindi po ba? Hindi lang po ang DPWH ang kailangan pong imbestigahan. Pati po ang mga proyekto ng mga congressman at ito pong mga walang kamatayan na party list. Lalong-lalo po ang party list ng makakaliwa. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang proyekto po sa 1st District ng Iloilo kung saan po Congresswoman si Janet Garim. Nagigil at talagang gustong-gusto pa na mas maraming flood control project
ang makuha po ng mga congressman sa mga distrito nila. Kaya gustong-gusto nila laging may budget ang flood control. Dahil po mga kababayan, sa dami po ng pakinabang. Pero ang taong bayan, pagka po hawak na nila ang proyekto, taong bayan na po ang nagsasakripisyo at baka buhay pa natin na maging kapalit dahil po sa ganitong sistema ng gobyerno. Inuuna muna ang pagnanakaw kisa serbisyo. Nakaw muna bago serbisyo. At kung magbigay naman ng serbisyo, mga kababayan, 25% na lang. Yung 75% pinaghati-hatian na nila. Di umano. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kababayan at tiis-tiis lang po tayo. Talaga pong napakahirap ng dinadanas po natin dahil nagkaroon po tayo ng gobyerno na sindikato di umano. Nagkampi-kampi at naglabasan na po ang napakaraming magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa sa panahon po ng binagoong Pilipinas di umano. Thank you po at ingat-ingat po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga kababayan sa inyo po nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po at maraming salamat po kay Eric Hershaw from Canada sa inyo po mga biyaya at tulong. Shoutout po. At kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA. Frank Zamora from California, USA. Mika Ligaspi at Romulo Divinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mapagawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.